Welcome back to my channel. Hindi pa rin po natatapos ang mga reaksyon ng taong bayan tungkol po doon sa trailer na malapit na pong ishowing na dinirect ni Daryl Yap. Ito po yata ay malapit na mag-showing kung makakapasa ito sa MTRCB. Dahil sa trailer pa lang, ito ay very libelous na. Lalo na at binangkit ang pangalan ni Vic Soto. So samot-sari po ang reaksyon ng mga netizens. Pero karamihan po sa kanila ay hindi nagustuhan itong ginawa ni Daryl Yap. Ang mga dahilan nila, patay na yung mga taong involved. Wala na po si Pepsi Paloma, wala na si Charito Solis, wala na si Ray de la Cruz. So bakit pa inuungkat? Ano ang motibo ng direktor na to? Ako, I used to like this director nung panahon ng Made in Malacanang. Pero nung nakita ko na iba ang motibo niya, dahil lumabas po sa Made in Malacanang at sa Martyr or Murderer, na siya po ay maka-Aimee, hindi po siya makabongbong. Kaya kung papansin niyo yung Made in Malacanang sa kayong Martyr or Murderer ay nakasentro kay Aimee Marcos. At pinalalabas pa na itong si Bongbong Marcos ay happy-go-lucky at parang kontrabida pa ng pamilyang Marcos. So mula noon, nung nakita ko ang tunay na kulay ni Daryl Yap, ay inayawan ko na siya. So itong pelikula niyang to, good luck na lang sa kanya. Yan ay kung maipapalabas. Dahil sa reaksyon ng taong bayan na mostly ay negative, hindi po tayo sure kung papayagan ito ng MTRCB. May nabasa pa akong comment na mapanira talaga yung trailer. At kahit nasabihin na ito palang pelikulang to ay mag-vindicate kay Vic Soto, dahil sabi ko nga sa inyo, meron akong nabasang isang article bago pa lumabas ang promo ng pelikulang ito na sa ending daw ay lalabas yung katotohanan na walang kinalaman si Vic Soto sa skandalo kay Pepsi Paloma. Pero ang reaction ng isang viewer natin, hindi naman lahat ay manonood ng pelikulang yan. Sa trailer pa lang, mapanira na po kay Vic Soto. At may narinig pa ako na kung magsasampa ng kaso si Vic Soto, hindi lang po yung direktor ang pwedeng kasuhan, yung producer, yung mga artista na gumanap, at yung mga staff and crew. Yan ay kung magdidemanda si Vic Soto. Pero ito lang ang take ko dyan . Kapag naipalabas yung pelikulang yan at pinayagan ng MTRCB, totoo nga siguro ang aking hinala na itong pelikulang ito ay mag-aabsuelto kay Vic Soto. Kung hindi ito maipalabas, talagang libelous po ito. At tama yung reaction ng isang commenter natin. Nasira na ni Daryl Yap ang pangalan ni Vic Soto dito sa trailer pa lang. Kung ito man ay gimmick to arouse the curiosity of the viewers para panoorin yung pelikulang yan, nasira na po ang pangalan ni Vic Soto. So kahapon nilabas natin yung video at reaksyon ni Fiscal EJ. Ngayon, pakinggan naman natin ano kaya ang masasabi ng aking paboritong si Sir Mike Abe. Panoorin po natin ito. Ano ba itong pinag-uusapang ito? Gimikan lang, politika, showbiz? O ano nga ba? Alam mo yung pinag-uusapan natin, itong issue ng Pepsi Paloma na walang katapusan. Tuwing mag-ieleksyon, binubuhay ang istorya. Tuwing mag-ieleksyon ay pinalulutang. Tapos gumawa ngayon ng pelikulang Pepsi Paloma. Para bang ang pinapalabas ay biktima talaga ng... Ay ano ba talaga ang totoo dyan? Alam mo nung araw yan, matagal na akong pinag-uusapan yan . Wala namang napatunayan kung siya ay biktima o hindi. Ang tingin ko dyan sa aking pong opinion, ito ng mga panahong ito, gimmick lang, ng mga panahon pa lang yun. Nung kanyang... Ano ba yan? Talent manager para mapag-usapan. Alam mo naman sa showbiz . Kahit na wala katotohanan, kahit talagang wala, pero pilit iniaangat para mapag-usapan para kumita ang pelikula. Ay yung Pepsi Paloma issue, kaya lagi nilang binubuhay yan. Ngayon, sino ba yung director? Si Yap? Daryl Yap ba yun? Yung director ni yung kaibigan dati ni Aimee Marcos, pero nag-away na yata sila ngayon. Ang gumawa ng pelikula ni Pepsi Paloma, ako ang tingin ko dyan. Delikado yan. Baka libel yan. Libelous yan. Alam niyo bakit? Hindi naman ho napatunayan yung kanilang sinasabi, pinagdudahang posibleng nasa likod. Ang tanong, totoo bang inabuso siya? Alam niyo, pag pinag-uusapan yung Pepsi Paloma,
lagi naiisip ng mga tao ay Tito Vic and Joey. O yung mga Soto. Dahil yun ang kailangan pinagbibintangan. Pero alam nyo, sa tingin ko, matitino naman yung Tito Vic and Joey. Palabiro lang. Showbiz talaga ang galawan. Puro director, producer, composer sila. Entertainment yung kailang ginagawang Itbulaga. Pero lagi nilang pinalalabas na ganon. Kaya ang tanong ngayon, yung pelikulang yan na ginawa at gusto nilang ilabas, papayagan kaya ito ng MTRCB, Movie Television Classification Board? Kasi yung title pa lang ay kakaiba. Parang pinapatunayan mo na biktima na. Ano itong pelikulang ito? Para lang manira ng mga personalidad sa politika at mga kapwa taga-showbiz? Linlangin ang mga Pilipino? Naku, ay palagay ko hindi ito papayagan ng MTRCB. Unang-una, alam ba niyo kung sino ang chairman ng MTRCB? Anak ni Senador Tito Soto, former senador. Lala Soto, di ba? At saka inuulit ko, ilang dekada na. Sino ba ang talent manager yan? Si De La Cruz nung araw? Na mag-gimmick, pasintabi na sa kabilang buhay na yan. Madaming gimmick yun, mapag-usapan ng kanyang mga alaga bilang talent manager. Kahit hindi totoo, pinalulutang. Kahit na chismis lang, talagang pinalalaki. Diba? So, ewan ko, hindi naman ho ito pakikaalam. Pero tanong lang, kasi public information ay mahalaga. Yung tamang impormasyon. Totoo bang biktima siya? Totoo bang may kinalaman ng mga kapwa ni artista at politiko ngayon tungkol dyan? O ginagawa lang ito para pagkakitaan? Ito balitang yan, o isong yan, at pelikulang yan. Gagawin kaya ito? Papayagan kaya ito ilabas sa sinihan? Papayagan kaya itong ilabas ng mga kung saan in public? Kasi yung title pa lang po ay para bang naging positibo na. Abi kawawa naman po yung maaakusahan yan. At yung mga pagdudahan, baka paniwalaan ng tao. Masisira yung reputasyon ng mga personalidad na pwedeng pagdudahang nasa likod. Kasi ng public, Pepsi Paloma, para bang yung mga, lumalabas na yung mga nang abuso, parang gano'n ang dating. Eh, wala naman napatunayan pa yan. Ng ilang dekada na. Bay, delikado yan. Ha? Hindi po ako spokesman ng Tito Vic and Joey. Pero nung araw pa nila, pinalulutang yan sa tuwing mag-i-eleksyon. Eh, kandidato na naman ngayon si Soto. Number 2, number 3 yata sa mga survey. So dahil siya kandidato, binubuhay na naman ito. Bakit pag walang eleksyon, hindi naman pinag-uusapan yan, isong yan? Sa tuwing kakandidato, kahit nang tumakbong Vice President si Soto, pinag-usapan din yan. Ngayon tatakbo, gano'n naman. So paulit-ulit na lang. Eh noong araw, usak-usapan lang sa media, social media. Eh ngayon, ginawang pelikula. At yung title nga po'y kakaiba. Kaya nga ang hamon, ito ba'y papayagan? Ito pang ganitong klaseng pelikula ay karapat-dapat nating ipakita sa publiko. Kaya tinatawagan natin ng pansin ang mga kinukulan, especially ang MTRCB. Maging maingat po kayo rito. Hindi dahil sa ang chairman dyan ay anak ng senador o pamilya Soto. Kung hindi, ang importante ay yung tamang impormasyon, tamang pelikula. Ngayon kung may tingin ko rito sa pelikula ito, pag tinuloy ito, may pagka-libelous eh. Pwede mong kasuhan dito ang producer, director. Pati artistang gaganap yan. Kasi anumang platform, sa social media, sa pelikula, kung makakasira sa reputasyon ng isang tao, mayroon hong accountability. Ngayon kung ang purpose ng gumawa nito ay maging controversial para kumita, pinalalaki para kumita, ayan, sikat na kayo. Pero yung pananagutan nyo, hindi mawawala yan. Hindi mawawala yan sa isipan ng taong bayan. Ay itong director at producer yata, itong director ng pelikulang ito eh. Yung Mr. Yap na yan, controversial yan eh. Yun yung gumawa ng pelikula ito, also about Marcos ng araw na malayong-malayo naman sa katotohanan. Ako na, wala, sa totoo lang. Hindi naman ganun. Eh, bandang huli, di ba, hindi rin sila nagkasundo ni Amy Marcos. So ngayon, may gumagawang ganyan. Kasi anti-Marcos na yung director niyan. O eh, si Soto kasi, kandidato ni Pangulong Marcos doon sa lineup na 12 candidate senador. Yun ba yun? So, ang maling information ay panlilin lang.
ang maling pelikula at sabihin nyo true story, kung ano man, mali pa rin yun, panlilin lang pa rin yun. Meron niyang pananagutan. Hindi ko lang alam kung yan ipapasok sa cybercrime law or anong batas ang pwedeng i-apply pag pinalabas. Kailangan kasi ang napapanood, nakikita, ay yung makakadagdag ng kalaman. Hindi yung makakagulo sa kaisipan ng tao na nanonood, nakabasa, nakadinig, at higit sa lahat, yung kasiraan at masisira ang reputasyon ng pamilya ng mga pinagdududahan o mga pinagbibintangan o kung sino man ang nasa likod kahit na walang katotohanan dahil pinapalutang ng paulit-ulit. Di ba? Responsibility and accountability. Mga showbiz, politics, business o anumang antas ng pamumuhay o anumang level ng isyong pinag-uusapan. So ayan, may posibilidad nga ba na makasuhan itong direktor na si Daryl Yap? At kahit na lumabas sa bandang huli ng pelikula na wala palang kinalaman si Vic Soto dyan, tandaan po natin, sa trailer pa lang, marami na po ang maniniwala na guilty si Vic Soto. So, in one way or the other, masisira po ang pangalan niya. So, dapat nga bang kasuhan itong si Daryl Yap? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Ito Money. Diyos ti Agmina.